And you see the smile from both fighters, a right hand to connect. Maybe that's why young fighters getting in the gym to try to right hand for. Boxing update mga katropa. Serhiy Buachok ng Ukraine maghaharap kontra kay Ismail Davis ng United Kingdom ngayong December 22. I-breakdown natin mga katropa. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Laban ni Serhiy Buachok at Ismail Davis magaganap ngayong December 22. Si Ismail Davis mga katropa ay late replacement po ito. Matapos mag-withdraw sa laban, ang dapat sanay makakalaban ni Serhiy Buachok na si Israel Madrimov matapos magkaroon ng bronchitis kaya napilitang mag-withdraw. Kaya itong si Serhiy Buachok at Ismail Davis na ngayon ang magharap mga katropa. Titingnan natin yung comparison ng dalawang boksingero mga katropa at ating i-breakdown. Unahin natin itong si Serhiy Buachok na mayroong boxing record na 24 wins with 23 knockouts at 2 talo mga katropa. Parehong lumalaban sa super welterweight division itong dalawang fighter mga katropa. Galing Ukraine itong si Serhiy Buachok, 29 years old pa lamang. Orthodox ang kanyang stance, may tangkad itong 6 feet at mayroon itong sukat sa kanyang galamay ng 185 cm mga katropa. Sa huling tatlong laban itong si Serhiy Buachok, isang panalo na nakuha niya by knockout noong 2023 kontra kay Patrick Aluti at nasundan ito noong March 30 kontra kay Brian Mendoza nitong taon. Panalo siya by 12 round unanimous decision at yung huli niyang laban dito kay Berhel Ortiz Jr. ay natalo siya by majority decision. Pero kahit natalo si Serhiy Buachok sa laban na yun ay nagustuhan naman siya at lalo pang nakilala ng ibang mga boxing fans mga katropa. Mataas yung knockout percentage ratio nitong si Serhiy Buachok mga katropa. Yung knockout percentage ratio niya ay 95.83%. Hindi biro na yun mga katropa, masyadong mataas itong knockout ratio ni Serhiy Buachok. At titingnan naman natin yung boxing statistics ng kanya makakalaban na si Ismail Davis mga katropa. Mayroong professional boxing record na 13 wins with 6 knockouts at mayroon lamang itong isang talo. Nakuha niya yung kanyang talo laban dito kay Josh Kelly. Ang tinaguri ang The Black Panther ng United Kingdom na si Ismail Davis ay 29 years old pa lamang. Orthodox din ang kanyang stance mga katropa. Sa huling tatlong laban ito ay panalo siya, isang TKO at isang unanimous decision. Yung panalo niya na TKO ay noong 2023 nakarang taon at nakuha niya yung unanimous decision nito lamang taon ang mga katropa, March 23 kontra kay Troy Williamson. Panalo siya by unanimous decision sa 12 rounds at nasundan ito kay Josh Kelly at dito nga niya nakuha yung kanyang kauna-unahang talo. Natalo siya by 12 round majority decision at ito ngayon yung kanyang paparating laban kontra dito kay Serhiy Buachok. Abangan natin mga katropa dahil tsak may babagsak sa laban ito sa aking pananaw mga katropa. So titingnan natin ngayon yung mga advantage at disadvantage ng dalawang boksingero mga katropa. Unahin natin yung power comparison. Yung power comparison mga katropa ay sa palagay ko klarong-klaro no. Lumalamang dito si Serhiy Buachok mga katropa. Kahit pagmasdan natin yung mga previous niyang laban, mabigat talaga yung patama nito mga katropa. Hindi masyadong yung snappy, hindi masyadong snap yung kanyang mga binibitawan mga katropa. Subalit pag tumama naman ay mayayanig talaga yung kalaban na tinatamaan ng kanyang mga banat mga katropa no. Pagdating naman sa speed comparison mga katropa, sa aking obserbasyon ay lumalamang ng bahagya itong underdog na si Ismail Davis pagdating sa bilis mga katropa. Pagdating naman sa comparison ng kanilang footwork mga katropa ay halos pantay lang naman sila. Hindi sila yung tipong boxer na high IQ pagdating sa ring generalship mga katropa. Kaya halos parehas lang sila pagdating sa footwork. Pero pagdating dito sa susunod na kategorya na ating titingnan mga katropa ay dito na magkakatalo. Pagdating sa endurance at durability ay palagay ko mga katropa ito yung kategoryang ito dito magdidikta kung sino yung pumapabor talaga lalabas na magiging makukuha yung panalo
pagdating sa mismong laban mga katropa. Alalahanin natin yung sa history nitong si Sergey Bohachuk ay mayroon na itong isang talo na technical knockout mga katropa, no? Natalo siya kay Brandon Adams noong 2021 via 8 round technical knockout. Subalit pagkatapos naman ng laban na yun ay sunod-sunod na halos knockout lahat yung nakuhang panalo. Impresibo na yung performance, malaki na yung dinivelop at improvement nitong si Sergey Bohachuk simula ng kanyang pagkatalo mga katropa. Nag-improve talaga, malaki talaga yung improvement ni Sergey Bohachuk at yung tibay niya, yung kanyang endurance ay sobrang impresibo na mga katropa, nakakabilib, nakakamangha. Kung tutusin, yung huling performance niya laban kay Beryl Ortiz, kung medyo mahina-hina yung kanyang endurance at durability ay tsak hindi siya tatagal. Alam naman natin yung kung i-review natin yung laban niya kay Beryl Ortiz, napaka malakas din bumanat ni Beryl Ortiz mga katropa, subalit nakatayo pa rin hanggang buong 12 rounds itong si Sergey Bohachuk at tinatanggap niya yung mga banat na pinakamalakas na banat ni Beryl Ortiz mga katropa. Kaya masasabi natin na malaki na talaga yung improvement ni Sergey Bohachuk. Dito naman sa kanyang kalaban na si Ismail Davis ay dito yung questionable pa mga katropa, dahil kung i-compare natin yung mga quality ng mga nakalaban nilang dalawa mga katropa, yung medyo kabisado lang natin na mabibigat na pangalan na nakalaban nitong si Ismail Davis ay ito palang si Josh Kelly mga katropa, no? Pero yung nga natalo pa siya. Ibang klase naman kasi yung galawan ni Josh Kelly mga katropa, yung marunong din talaga mabilis, mas mabilis sa kanya, yung footwork maganda at saka yung mautak lumaban ito yung si Josh Kelly. Kahit siguro nga si Sergey Bohachuk ay medyo mahihirapan din sa ganyong estilo kapag nakaharap din itong si Josh Kelly dahil masyadong madulas yung galawan mga katropa. Kaya yun, nakuha ni Ismail Davis yung kanyang unang talo kay Josh Kelly. Subalit pagdating dito sa kanilang paparating na laban, pipiliin ko sa aking prediction mga katropa, sa aking sariling obserbasyon at pananaw lamang, ay dito ako sa Yamado sa paparating na laban. Dito ako kay Sergey Bohachuk mga katropa, dahil tumatak talaga sa isipan ko yung huli niyang laban kontra kay Beryl Ortiz. Napakaganda ng kanyang pinakitang galawan mga katropa, at tsak na sa kanya pa rin ay daladala pa rin niya yung momentum na yun mga katropa, no? At idagdag pa natin yung power talaga, ibang kahit hindi masyadong mabilis o snap yung kanyang binibitawan, pero kapag tumama naman at mayroon din naman siyang mahigpit na depensa mga katropa. Dito isa din yung nakikita kong weakness o butas dito kay Ismail Davis mga katropa, no? Lalo na pag nasa close range, mayroon siyang hindi magandang habit mga katropa. Pinabayaan lang niya na open talaga yung kanyang depensa, nakababa yung kanyang kamay, open yung kanyang mukha. Kaya dito interesting talaga kapag yung nagharap na sila mga dalawa mga katropa, dahil hindi niya pwedeng gawin yun sa harap mismo ni Sergey Bohachuk mga katropa, dahil malakas ito si Sergey Bohachuk, mapa-close range man o kaya kahit may long range yung binabanat niya, malakas pa rin talaga itong si Sergey Bohachuk mga katropa. Kaya pag nagkakamali itong si Ismail Davis ay tsak may paglalagyan at tulog siya dito kay Sergey Bohachuk mga katropa. Subalit kahit late replacement lang itong si Ismail Davis kontra dito kay Sergey Bohachuk mga katropa, ay wag pa rin magpakampante dito si Sergey Bohachuk, dahil uso pa naman ngayon yung biglaang upset, yung tipong hindi mo sukat akalain na magagawang i-upset, katulad sa nakarang linggo yung laban ni Jaime Munguia at Bruno Surasi, na upset si Jaime Munguia mga katropa. Kaya dito sa paparating na laban, huwag talagang magkampante dito si Sergey Bohachuk, dahil may schedule na laban na dapat ito ni si Ismail Davis. Hindi ibig sabihin na kahit late replacement lang ito ay hindi ito nakapagprepara. Noong nakaraang October 26 dapat maglaban itong si Ismail Davis versus Wisma Lima. Pero sa panig ni Ismail Davis ay mas maganda na rin na hindi natuloy yung kanyang laban noong Oktubre, dahil kung ikukumpara natin si Wisma Lima, di hamak na mas mabigat na yung at matunog na yung pangalan ni Sergey Bohachuk kumpara kay Wisma Lima mga katropa. Kaya mas maganda at medyo
mas financial wise itong nangyari sa kanya na makakaharap niya itong si Sergey Buachok, mga katropa. So sa online betting status nitong dalawang boksingero, mga katropa, ay yamado itong si Sergey Buachok at malaking dihado itong si Ismael Davis sa paparating na laban, mga katropa. Masyadong malalim yung odds pabor dito kay Sergey Buachok, mga katropa. Kung tataya ka ng 1,000 pabor dito kay Sergey Buachok, ay tatama ka lang ng 96 pesos, mga katropa. Pero pag dito ka tataya kay Ismael Davis, yung 1,000 mo ay magiging 6,350, mga katropa. Kaya medyo malalim talaga yung agwat ng betting odds, mga katropa. Pero siyempre hindi natin pipiliin yung regular na betting lang. Dito na lang tayo pipiliin natin, i-analyze na lang natin kung aabot ba sa distansya o hindi naaabot sa distance yung laban, mga katropa. At sa palagay ko naman ay hindi naaabot dahil pareho namang hindi masyadong gumagamit ng mga magagandang lateral movement itong mga dalawang fighter na ito. Bagkos gusto nila ay banatan sa gitna ng ring, mga katropa. At dito sa palagay ko ay pumapabor dito kay Sergey Buachok kung ganun yung labanan, mga katropa. Mas active siya kumpara dito kay Ismael Davis, mga katropa, no? Kaya at mas malaki, mas matangkad siya ng bahagya dito kay Ismael Davis, at sa tingin ko no, mas may bigat, mas may laman yung kanyang mga banat kung ikukumpara natin dito kay Ismael Davis. At idagdag pa natin yung kakulangan, yung lapses sa depensa ni Ismael Davis, lalo na pag close range na yung labanan, mga katropa, no? Kung hindi magawan ng remedyo ng kampo ni Ismael Davis yun, kung paano nila ihigpit yung kanilang depensa, yung depensa ni Ismael Davis, mga katropa, ay hindi naabot talaga sa distance yung laban, mga katropa. Dahil kailangan lang ni Sergey Buachok dito mga dalawang solidong patama, lalo na yung kanyang kanan, mga katropa. Pag tumama talaga ng madiin yun, tapos talaga yung boxing, mga katropa. Kayo, mga katropa, ano sa palagay ninyo yung magiging resulta ng kanilang paparating na laban? Magawang ma-upset kaya ni Ismael Davis itong si Sergey Buachok, o mananatiling mabagsik pa rin itong si Sergey Buachok pagdating sa kanilang mismong laban? Paki-comment nyo na lang yung inyong opinion sa laban na ito, mga katropa. Hanggang dito na lang muna yung ating boxing update. Hanggang sa muli.